Ian Lucky po of Philstar.com. Pwede nyo clarify lang po. Possible, paano po magiging possible ang extradition in this case if the ICC is not a state party? Sige. ICC, you're correct, ICC is not a state that will fall under the definition of a requested state under our extradition law. So, now ang question dyan is if they come up with a request for extradition, wala din tayong treaty to begin with ICC to process that. So, yun hanggang doon na lang ang sabihin. Yes, ma'am. Sir, are you considering following Article 59 this time just to be prudent yung dadalhin sa competent judicial authority? And if you do, is that a unique process or are you automatically going for extradition pag dinala nyo na siya sa judge? As mentioned by Chief Chano, that was the route that was taken earlier when the arrest of former President Duterte was undertaken. But precisely because there are pending petitions before the Supreme Court that we want to be more circumspect in any action that we will be taking. We just do not want the government to be restricted in the options that it will have by saying that extradition is the only route. Because as mentioned also, extradition will take a longer time than you would if, for example, the option of surrender was taken into account. So obviously, at this time, we want to be more careful because the circumstances then and the circumstances now are quite different. At that time, there was no petition yet which was raised or filed before the Supreme Court. Now, courtesy to the Supreme Court, we would probably have to await, or we would prefer to await the resolution of the Supreme Court on the pending petitions before we can come up with a more definitive action. Sir, sorry, quick follow-up. Do you mean to say that if ever mas naunang i-transmit yung warrant of arrest or red notice at wala pang resolution yung Supreme Court, you would wait as in hindi pa i-implement yung red notice kasi wala pang resolution? Well, yan nga yung pinag-aaralan ngayon, no? Kung anong gagawin kung halimbawa nandiyan na. Kasi right now, everybody's talking about a hypothetical situation. We've heard over the weekend about the warrant of arrest being issued, but we have yet to see a copy of the warrant. But then again, notwithstanding that fact, we are already in the process of discussing what course of action to take, whether it would be a prudent course to immediately implement the arrest, notwithstanding the fact that there is no resolution yet from the Supreme Court. What we're simply saying is that as far as the department is concerned, we would opt to have that resolution from the Supreme Court's course of action undertaken by the government when the arrest of the former president was undertaken in March would be the correct course of action, or if there is any other option. If the court says it's extradition, then we will have to abide by the ruling of the Supreme Court. Pambira pa kay sapatis. Oo. Malinaw naman po na ang pangunahing prinsipyo ng demokrasya ay justice for all. Justice for all. Batay po sa mga umiiral na batas, kaya nga ang sinasabi laging maghahari dapat ang rule of law. At kapag po ang letra at espiritu ng batas ay malinaw pa sa sikat ng araw, sa tanghaling tapat, abay, wala na po. Wala na pong gagawin pa ang sino man. Back off! Diba? Yung mga ungas dapat hindi, wag na magdadala isip, maliban na lang siyempre kung hindi rin masyadong sigurado na ito pong taga DOJ katulad ni Padulyon kung ano ang kanyang pagkakaunawa sa letra at espiritu ng batas. Ano po? Tandaan po natin ito mabuti. Kung malinaw ang letra at espiritu ng batas,
wala na kailangang interpretahin pa. Ipatupad na lang. At kung ito pong mga nasa ating Department of Justice ay hindi sigurado kung ano ibig sabihin ng nakaukit sa ating pong saligang batas at sa mga Republic Act, abay, pwede ba? Ha? Bumalik muna kayo sa kindergarten, magsipag-aral muna kayo. Bo, kasi ganito lang kasimple yun eh. Ha? Dapat kung mo andyan ka, alam mo kung paano interpretahin ng batas. Malinaw naman, no? Ang prinsipyo rin eh, di ba? Ang batas, para maging isang tunay na batas, dapat ay nauunawaan ng isang pangkaraniwang tao gamit ng kanyang pangkaraniwang sentido komon. Oh, ang bira pang isang patiso. Right? And so, hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Oh, makalimutan natin ikabit yung ating mouthpiece, no? Para mas malinaw pong ating talakayan ng ating huntahan, ang ating pong kiratisan. Ikabit po natin muna ito. Dali lamang po. Hirap ito ikabit okay. There you go. Alright, so gaya nga na sinabi ko, kapit lang po tayo. Puwersa 99.9% sa puwera sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sama po kayo dako ng mundo. Laban na po tayo. Kapit, laban. Kapit, laban. Ang bira, kaya lang lagyan natin ito ng yan. Okay. So, ready to rumble? Pero sandali muna. Bago ang lahat, mga luma ay dapat na nating palitan pagdating ng 2028. Pahirit po muna ng suporta. Suporta po para sa ating Juror YouTube Advocacy Channel. Like! Share! Siyempre, mag-subscribe na rin po kayo. Libre lamang po. Ising duling, wala kayong alalahanin babayaran po. Pakiclick na rin yung pong button, no, ha? Notification button, notification bell, para po kayo ay palaging updated. Ano po? Ayusin lang natin itong ating ayusin lang natin itong ating yun, oh. Okay. Maayos naman pala eh. Ano po ba? Ay, so, paano? Baka hindi pa kayo nakapag-subscribe, ha? Like, share. Malaking ambag na po yan para sa ating pong kahindik-hindik. Diba? Karimari-marim. Ay, hindi. Pagkilala sa ano, ha? Dalisay. Oh, puro. Dalisay at kapakipakinabang para sa ating lahat na Juror Revolution, People Power Revolution po. KKK 2.0 demokratiko po ito na partido nating pwersa 99.9% sa pera. Dito lahat tayo makikinabang. Ilan tayo sa kasalukayang henerasyon, pati na sa mga susunod pa na saling lahi. O ano nangyari sa'yo? Ba't na ganyan ka? Pambira naman ito. Muna. Pambira. Merong patalastas tanggalin natin. Tanggalin na. Buhay na yun. Tanggal. Hindi ka ba tanggal? Huwag mo. Ayaw mo, huwag mo. Ito na kaya Ate Balandra. Para ito malinaw paano po yung ating naglalaban. Ano ba tayo? Siya ka na, yan na. Uy!
Yan, oh. Ito po ang ating dapat pinaglalaban lahat. Ang ating pong sariling mga karapatan, kapakanan, ano pa, kinabukasan nating nasahanay ng pwersa 99.9% sa pera. Pero mo, nasa atin po yung pwersa, nasa atin po yung kapangyarihan. Pero nagagawa nilang paikutan. Kaya tayo nagkakaganito. Sila naman ay nagkakaganyan. Gigitata sa lakaw na kayamanan sa ating kapariwaraan. Pambira. Ay so, isa po natin ang pagkilates dito sa Adela. Nanonood natin na konti kasi ato kapag lamang po. Ayan. Pwede na yan, no, ha? Eh so, una, warrant of arrest. Diba? Warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Ito po yung ating kahindik-hindik na kilatisin niya. Ano ba meron sa warrant of arrest? Bakit meron mga lumulutang na kanyang mga alipores, diba? Meron pa nga dating justice si Tiham di ba? Sumusuporta sa kanya. Sa bagay, matagal si Tiham, matagal ng ungas ito matagal ng panito ni Gonggong. Diba? Ano ba niya to? Alipores. Ano po, ni Gonggong ito si Tiham. Ang bira, ba't ba may mga ganun-ganun tayong mga natawag pa nating mga your honor, mga Diyos-Diyusan sa Padre Paura. And so there is such thing po as statutory construction of laws. Ano po? Ibig sabihin, hindi na po kailangan na ikaw isang abogado. Diba? Para malaman mo at maintindihan mo, nawaan mo kung ano ibig sabihin ng batas. Kasi, nulit ko, ang batas, para maging isang tunay na batas, dapat ay kayang unawain, interpretahin ng isang pagkaraniwang mamayan gamit ang pagkaraniwang sentido komún ng pagkaraniwang tao. Ano po? So, hindi mo rin kailangan maging, of course, bawal ka lang tawag nito, pabayad para i-depensa mo yung tao sa yung kliyente sa korte. Oh. Pero pagka inakusahan ka, ayaw, sino sa atin. Pwede tayo mismo magdepensa sa sarili natin. Diba? Oh, wala pa ba sa abogado? Dito, depensa. Kanya lang kailangan alam mong unawain gamit, marunong ka gumamit ng sentido komún, diba? Para maunawaan mo ng gusto kung ano ibig sabihin ng batas. Ano po? Oh. At magtanong-tanong ka rin. Pwede mo masyado naintindihan, di magtanong-tanong ka rin. Ano po? So, yun. Oh, kaya ako wala akong kabili-bili dito sa sinasabi sa patakaran nito ng KBP. Alam mo yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, gawa yan, inorganisa yan noong panahon ni Marcos. At ang malinaw po na dahilan, sa net dahilan, ay para po kontrolin ang mga broadcasters. Para wag lang lumaban sa gobyerno at para madali sila suhulan. Kasi ito na sila dati, kumbaga, sa isang lugar na sila Ang bira, so, ayan naalala ko tuloy bigla yung aking history-bia. Alam nyo, history-bia to. Yung kapatid ko ay sumunod sa akin. Sinita ng kanyang boss. Bakit ka mo? Kasi napaalam siya, boss. Uwi mo na ako sa Bacolod. Sa Manila na Oh, bakit? Kasi ang utos sa akin na aking kuya, ako yun. Umuwi daw ako sa Bacolod at walang aalalay dun sa aming mga magulang. Yung may edad ng aming mga mananay at tatay Sabi, pambira ka naman, Miguel, Ilang taon ka na? 26 anyos ka na.
ako, bata pa lang ako. I'm on my own. Ikaw nahayaan mo, diktahan ka pa rin. Diktahan ka pa rin ng kapatid mo. Bakit hindi ko naman diktahan Diba? Yeah, inuutusan ko lang. But anyway, kumbaga doon ka, ako kung bahala sa inyo, kasi tatrabaho na ako nun sa Negros Navigation Visor na ako para alalayan niyo po sila doon hanggang sa dumating yung panahon na maayos ko na yung mga bagay-bagay at makuha ko na kayo, madala ko na kayo lahat dito sa Manila. Na siya naman nagawa ko. Kinuha ko sila lahat from Bacolod, dito na kami lahat tumira sa Maynila. Pero alam nyo, sa isang banda tama naman yung sinabi ng kanyang boss. Commodore pala yung Commodore. Si Commodore Idralin, diba? Ngayon, isa pa ko naalala, history naman ito. Diba? Si Services Tolon, no? Doon sa isa niyang pelikula. Ang sabi niya sa kanyang anak doon sa pelikula, son, never ever let nobody to dictate on you on what to do. If you want to cross that bridge, never expect anybody to meet you halfway. Just cross it alone by yourself. Hindi po ba? So, ibig kong pampunto ko po dito, mga kapwa ko sa pwera, huwag natin antayin huwag natin hayaan ng gobyerno na diktahan tayo kung ano po ang dapat natin at hindi dapat gawin. Po, meron pa sila mga pautot alam niyo yung mga sinasabi nila na pagka naandyan na ang kaso sa korte, hindi nyo na kaya dapat pag-usapan pa sa ere. Katarantaduhan po yun. Ano ba tawag na doon? Contempt of court ka, sub judice. There is no such thing as sub judice. Yan po ay nausulat sa Amerika, instruction sa mga jury. Pag ikaw ay na-impanel na jury, isa sa mga instruction, huwag kang gumawa ng sarili mong investigasyon. Diba? Huwag kang panood ng kung ano mga bali-balita sa radyo at TV. Huwag kang magtanong-tanong, huwag magsarili sikap. Antayin mo yung mga ebidensya, testimonya na pinayagan ng judge para kinatisin dito sa trial jury. Doon mo kukunin ang iyong husga kung guilty, akusado o inosente. Ganun po yun diba? Pero hindi yung broadcaster bawal. Pero yung mga ganista bawal. Pero lahat naman tayo, hindi na pwede pagbawalan. Ang kanila lang yung kaya na hawakan sa dig. Yung kakayanin lang po nila. So that's my main point. Ano po? Huwag po nating antayin kung ano yung dikta nila. Kamukha nun, sinasabi. Hindi sigurado yung ating mga pinapipitagan ng mga prosecutor sa Department of Justice. Kasama na yung pinaka DOJ Secretary. Antayin pa daw yung Korte Suprema. Sandali muna. Ba't mo antayin yung Korte Suprema? Gawin mo nararapat alinsunod dun sa yung sentido komon na interpretasyon kung ano po yung letra at espiritu ng batas. Pag sinabi ng batas, hindi na kailangan magkabukod yung extradition treaty kaysa dun sa warrant of arrest ng isang international criminal court patungkol sa usapin ng human rights violation or crimes against humanity. Huliin mo si Bato. Pahuli mo. At isurrender yun sa ICC. Bahala sila maghabol sa Tambol Mayor kung gusto nila. Yun ang dapat. No? Kailangan kasi mayroong justiciable action or pangyayari. Pag hindi mo dinampot si Bato at isinurrender sa ICC, wala kaso. Diba? Ngayon, kung sigurado ka, wala namang kaduda-duda dun. Kilatisingan natin ito. Ano ba yung batas na pinag-uusapan natin dito? Ito siya.
Saan siya? Ito. Began and held in Metro Manila on Monday, the 27th day of July, 2009. Republic Act number 9851. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Okay? Be it enacted, talagang tatangkad pa ako nito, may piyok pa eh. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. Ito po yung litra at espiritu ng batas. Chapter 7, Jurisdiction. Section 17. Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian. Kaya alisin muna natin yung kanya. Alisin muna natin yung kanyang audio para ako lang naririnig nyo. Diba? So, dito natin doon sa jurisdiction. Po, again, Section 17 ng Republic Act 9851. At ang nakasaad dito sa ating batas, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following condition is met. The accused is a Filipino citizen. Si Bato Bubay, Filipino citizen. Opo. B. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Si Batubay nasa Pilipinas. Natin alam, mukhang nagtatago eh. Baka nandun na sa ilalim ng palda ng nanay niya. And C, the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Yung bang inaakusa kay Bato ay magkrimen laban sa kapwa natin Pilipino. Abay, opo. So, swak na swak. Saktong-sakto si Bato, pasok na pasok sa banga. And so, ito sa pagpapatuloy, paragraph 1. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So ito po yung susi. The key to my heart. Pambihira na. Cheers muna, susi. Ito po yung susi. Either arresto at surrender or extradition. Arresto or surrender kung may warrant of arrest galing sa isang international tribunal. Kung merong nangyayari dito investigasyon o prosecution laban sa subject accused ng international humanitarian crime or international crime against humanity, kahit pa po may ongoing na investigasyon sa ating bansa o kaya prosecution nasa korte na
Tapos na maimbestigahan. Nakitaan na ng probable cause, sinasampa na ng kaso, nililitis na. Stop. Diba? Lahat yan, tigil. Ha? In the interest of justice. At ang gagawin, arrestin yung taong yon, isurrender doon po sa kung merong international tribunal na nagsasagawa ng either investigation or prosecution. Dito po, sa kaso ni Bato, meron bang international tribunal? Meron po. ICC, International Criminal Court, sa ilalim po ng United Nations. Ito po ay organ ng United Nations. Sa pangalawang punto de vista po ng batas na ito, if or, kasi may and or po ito di ba? Or another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay? So, isusurrender niya doon po sa isang bansa po na nag-request na siya ay ma-extradite, provided na yung bansang yon at ang ating bansa ay may existing na extradition batas, laws, o kaya ay tratado. Doon kailangan dumaan sa proper court sa Pilipinas sapagkat aalamin kung meron ba tratado, at kung meron ba mga batas na nilalabag din sa ating sarili mga batas. Sa kaso po ni Bato, malinaw po ang nakasaad doon po sa 9851. At wala pong anumang letra doon na nagsasabi na kailangan pang idaan, ipoproseso si Bato sa ating pong mga korte. So, malinaw naman po Kung hindi po ito naiintindihan, hindi naman, lalo na yung ating mga otoridad, sa Department of Justice, abay, mag-resign po muna sila at mag-aral muli. Back to kindergarten. Ulitin ko lang ipatupad nila yung batas. Kasi Dora Lex said Lex Di ba? Ngayon, pag pinatupad nila, dinampot na si Bato, isinurrender sa ICC, meron na ngayong justiciable action. No? At ang mag-aabol niyan, siyempre, yung adverse party. Si Bato at yung kampo Bato. Si Torion, kung gusto ni Torion na questionin, di questionin niya. No? Pero sa ngayon, kung pababayaan nila itong ganitong kaungasang kaisipan, naantayin muna yung desisyon ng Korte Suprema, ano po mayayari sa buhay natin pare-pareho? Pwede pong patulugin. Kung ikaw si Bato at marami kang nakulimbat, halimbawa lang, may pambayad ka. O kaya, yung amo mo na marami din nakulimbat, trillion daw, inabot May pambayad. Anong babayaran? Yung parking fee sa Supreme Court. Ay, yung decision ng Supreme Court, tagal-tagal ninyan Diba? Yung kaso ni Digonggong, kung inadesisyon na nga doon sa ICC, na talaga may jurisdiction Etong sinasabi ni Bato, kapareho lang naman ito jurisdiction Ito rin sinasabi niya sa ating RA 9851 na jurisdiction. So, ipatupad nila yung batas. Hayaan mo magabol si Torion pagka nadampot na si Bato. Okay? Kasi, karakarakan naman, pagdampot kay Bato, pwede na sila kaagad maghain ng TRO. Kung pagbibigyan sila, di fine, thank you. Pero alam mo, pag pinagbigyan naman ng Korte Suprema ito, lalabas lalo na sila man ay mga ungas. Hindi po rule of law pinairal nila. Katulad ng ginawa na kay Sara Duterte na kaso. Na hindi po rule of law ang kanilang pinairal. Pambira pang isang pati sa sa malinaw huwag kayo maniniwala doon sa mga tagangawa ni Bato na ito daw naglabas na ng AM Administrative Memorandum ang Korte Suprema. Sandali muna. Linawin din natin yung AM na yan ng Korte Suprema. Ano ba ang papel ng Korte Suprema? Interpreter ng batas.
siya po nag-interpreta ng batas. Oh. Kung ano yung sinasabi ng batas, dapat yun ang kanyang interpretasyon. Walang labis, walang kulang. Ngayon, ano naman ang papel po ng Kongreso, legislatura, gumawa ng batas? At itong binasa po natin ay Republic Act 9851, gawa po ito ng Kongreso, ng House at ng Senado. Ano po? Ngayon, pagka pinagbunggo mo po yung pong rules of court o rules of extradition, ano po, ng Korte Suprema at Republic Act ng Kongreso, sino palagay nyo ang dapat pangibabaw? Yung bang mga Diyos-Diyusan sa Padre Paura? O yung mga Congressman? Siyempre, ang mangingibabaw ang Republic Act. Kasi yung pong rules on extradition na ito pong Korte Suprema, dapat ay may paghuhugutan sa batas. Hindi po ba? Na Republic Act o kaya ay saligang batas. Well, linawin din natin yan. Yung pong Republic Act, no, dapat ay may pinaghuhugutan din doon po sa saligang batas. Pagka yung pong 9851 ay walang pinaghugutan sa saligang batas, yun ay pwede namang ipadeklara ng Bato de la Rosa na unconstitutional. Diba? Halimbawa, yun pong pagdampot at pag-surrender sa kanya. Wala pong pinag-ugatan, pinagbatayan sa letra at espiritu ng saligang batas. Pwede niyang hingin sa korte, mandamos petition, ay deklarang unconstitutional. Either bahagi ng Republic Act 9851, o kaya buo na Republic Act. Pero hanggat wala pong ganon ang Korte Suprema na palusot, pambiraw, hindi jurisprudence palusot abay, wala pong karapatan si Bato o sino man na balikwasin yung Republic Act. At hindi po pwede mong ibabaw yung pong administrative memorandum o kung administrative AM ng Korte Suprema kaysa mismo Republic Act. Lumugan dapat ang mga Diyos-Diyusan dito ng Padre Paura. Ano po? Pero pwede sa ngayon, sa sitwasyon ngayon, dahil nga sa hukuman sa palakasan, hindi naman napapanagot yung mga may estado. Po? Pwede na napatulugan yung kaso actually. Diba? Paano pag pinatulong ng mga ungas na may estado, ang kasong yun, doon po sa petisyon, laban po sa constitutionality o legalidad ng pagdampot at pag-surrender kay Digong doon sa ICC. O kaya mayroon pa ngayon panibago kay Bato naman. Pag pinatulog na 50 anyos, ano mangyayari sa buhay natin? Diyan pumapasok yung justice delayed, justice denied. Dito po pumapasok ang kahalagaan na ating po itinutulak. Juror, people power, revolution. Sa pamagitan ng ating pong partido KKK 2.0 Demokratiko. Himagsikan 2028 sa halalan. Sa simple pong pakaulugan, ito pong ating Juror Revolution equals kunin ang batas sa kamay ng mga salot, ito pong mga land grabber, abusado, human rights violators, mga drug lords, mga traidor at kawatan o kuno ay politisyan. Ang batas kunin sa kanilang mga kamay at ilagay sa mga kamay natin mga soberanong mga mamayan Pilipino, which it really belongs. Di ba? Tayo may katastasan kapangyarihan, di ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. At batay po sa kasaysayan, ito pong karapatan sa trial by jury, ito po yung three cornerstones of liberty. Ano po? Ito po yun. Diba? The bedrock of democracy. The right to trial by jury hindi pala the right to trial by jury. Bedrock of liberty po. Ito po ay kasama doon yung pong representative government. The rule of law pala, una-una. Rule of law.
Number 2, representative government. And number 3, the right to trial by jury ng mga mamayan. Ha? Tatalakayin natin yan sa susunod na episode. Hikayatin natin ni Pangulong Bongbong Marcos para mabuhusan ng malamig na tubig itong mga gustong magkudi-kudita sa kanya, laban sa kanya, ano po? Na sertipikahan niyang urgent, ano po, ang amenda sa Bill of Rights para ilagay ang batas sa kamay natin mga soberanong mamamayang Pilipino. Hanggang sa muli, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis na galing po lamang, PhD Public Administration, honoris causa, ano po, at ang atin po advokasya, ating advokasya, gawin tunay ng mga soberano tayo, mga mamayang Pilipino, sa pamamagitan ng ating power bilang mga jurors. Ano po? Like, share, at mag-subscribe dito po sa ating Juror Advocacy YouTube channel. Ano po? So, may God bless us all! May God bless Philippines. Dapat lang! Juror ka!